Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Adudu karte! Hi, I'm Allen and welcome to Di Na To Drawing Podcast episode 44. And today, sobrang solid na naman yung ating episode dahil ito isa sa mga tinitingala kong artist lalo na sa Web3 scene. Masasabi ko lang dito, sobrang solid na tao to tsaka sobrang taba ng utak pag gumawa siya ng art. Ayun. Backstory lang, he is an artist based in Manila, known for his lowbrow art with bold and glitchy lines with characters with lots of tattoos and multi-layers of elements of street art culture. He's also a spoken word artist whose poetry was showcased in the Cultural Center of the Philippines and various universities. One of the known NFT artists here in Tezos that made a global audience, his art is also featured in Tezos Filipinos, Object.com, and Art Fair Philippines. Jake Studios, welcome to the show. Yon! Sobra solid. Yon! Ang ganda. Saan mo kinuha yung intro na yun? Medyo hinimay-himay ko lang yung mga nasto ko sa'yo. Okay. Ang ganda. Ayos Para ano. Hindi kasi lagi, ako nag-feature writing ako dati kaya alam ko yung structure ng ganun. Pero yun yung maganda pagka nakalagay halos lahat ng info sa internet. Putek, pala yun, no? Nakabilad pala yun sa no? Oo. Hassle yun, May pangalan ba ako doon? Lumabas ba yung wala. pangalan doon? Parang mahirap parang pag friend ka lang sa Facebook, yun na yun. Pero yung pag sinearch mo lang yung Jake Studios, wala. Hindi lalabas. Hindi siya nakalagay. Puro Jake Studios lang, no? Oo, Jake Studios Malinis lang. Malinis pa. Malinis pa. Pwede pang, ayoko. So, kamusta pala? Kamusta? Okay naman. Ikaw gusto ko kamustahin Kamusta ka? Ako, okay naman ako. Sakto lang din. Medyo madami lang inaasikaso. Sumakto lang. Din, tagal na rin natin to, Parang in-schedule. Last year pa to Last year pa sa Nag-work ka ba? Working ka ba ngayon? Hindi naman. Project-based kasi naman. Kumbaga... Ikaw tumatanggap ng ikaw, parang, sige, kukunin ko to. Kukunin ko yan. Parang ganun. Tsaka, naman, kumbaga, basta hindi umabot sa deadline, pasok yan. Basta matapos mo. Ganun naman siya. Ano itong mga client mo? Iba-iba? Naman, outside naman sa parang photo editor ako ng weddings. Kaya, pero abroad, okay. Abroad yung kinuha kong client kasi talaga? Mas okay yung bigayan kaysa sa local. USD, mas okay, no? USD, no? Iba conversion mas okay talaga. Parang ganun na nga sana. Actually, parang ganun dapat kino-compute yung pera dito para mabuhay ka Parang hindi ka na mabubuhay sa peso. Totoo, kahit nga dito di ba? Hindi kawawa hirap Kaya daming umaalis ng bansa Pero parang ganun no? Parang USD na yung cost of living. Diyos ko Lord. Hindi, sabi nga, kilala mo si Natarki? Oo. Ayun, grabe, sabi, umuwi yun dito. Umuwi yun sa Pinas. Tapos nagulat siya sa presyo dito. Grabe, sabi niya, mahal naman dito. Sabi niya. Mamahal. Diba? Iba na yung dito
Ang galing, no? Ang galing talaga ng mga pinuno natin, no? Parang ano eh, ang saya mabuhay pag ganun yung ano eh. Di ba? Happy-happy ka lang, di ba? Happy, party, ganun. Yan, maganda. Oo. Libad-libad ka lang kung saan-saan. Vlog lang, ganun. Okay na yun. Ano eh, tawag dito, kaya nga, ito yung maganda pag-usapan natin dahil ano eh, yung sa'yo din, yung nakukuha mong currency, iba na eh. Mas maganda sa peso eh. Kumbaga, ang layo sa peso talaga. Parang peso pa rin ako. Parang peso pa rin ba yung sa ano? Ah, Sige, mamaya pag-usapan natin. Siyempre, sa peso ko siya kino-compute. Convert mo siya. Oo, gets. Pero ano, ito yun nga yung nasabi ko sa art style ni Jake. Ibang klase eh. Yung sinasabi nilang multi-layer na sinasabi ni Poco Belly na ambiguity. Na ano, pwede mo siya i-interpret yung art style niya, pwede mo i-interpret sa iba't ibang interpretation. Kumbaga, hindi siya pare-pareho kung depende sa tao. Pag nakita mo yung art style ni Jake, ibang-iba. Kaya tapos, May, may, oo, sige. may ganong feeling talaga. Meron ako na ganong feeling eh. Kumbaga, kahit siya na, isa pa yun sa nag-critic ng art, nag-analyze ng art. Syempre, ano din eh, parang, kumbaga, pag gumawa ka, may mga certain details na sinasama mo dun sa art na maliliit, kahit sa tattoo, kahit sa background, kahit dun sa elements na katabi nung subject. Ano yun eh, parang, kumbaga, iba-iba yung sinasabi niya dun sa artwork eh. Kumbaga, iba-iba yung message. And yun yung magpag-usapan natin mamaya. Tapos binasa ko kay Fake Whale, yung ginawa sa Mm-mm. interview. Ang ganda nun eh. Yung, una pa lang yung first paragraph, yung nabuhay ka sa Manggahan Pasig. Sobrang solid nun eh. Ay, bago Bakit pala. naman? Sorry, hindi ko na napa-introduce yung sarili mo. Nagkwentuhan agad eh, no? Pwede mo ba Ah. i-introduce sarili mo sa listeners natin? Nasarapan na ako sa Eh, ano eh. inintroduce mo na ako eh. Papakilala mo ba ako? Parang okay naman na yun. Kumbaga, kung ano yung mo, parang overview mo lang. Ako po si Jake Studios. Ayun, isang artista at advocate. Ewan ko ano yung na-advocate ko eh, pero advocate ako. Advocate ka. Sabi. Hindi, syempre, para sa lusog isip, syempre, advocate tayo dyan. Ayun, ano to ba? Isang collaborator. Isa akong ama. Yun. Isa rin akong ama. Yung bagong ama lang. Isang kapatid, isang kaibigan, yun, isang pinsan. Kumbaga, ewan ko, ang dami kong role eh. Kung labas siya sa pagiging Jake Studios artist, hindi siya eh. Kuya siya, tatay totoo. din siya, pinsan, kapatid, gano'n. Minsan, ewan ko kung parang minsan lolo na ako eh. Oh. At sakit na ng likod ko kaya. Di ba para pagka dumadating talaga sa point na ganun eh. Ang sakit sa likod. Masakit sa likod Hindi, talaga. iba yung sakit ng likod ko parang hindi siya pambata. Bata pa ako eh. Yung pag halimbawa, nagdo-drawing ako, di ba, nakaupo ka lang nun. Drawing ako. Maya pag tayo ko, sakit ng likod ko, yung tuhod ko, Diba? Iyo ko ng ganun. Hindi ko siya, kaya parang kulang ako sa exercise eh. Pero, yung ngalay ba yung babawi-bawi. ngalay na Oo. Bata pa tayo para sumakit yung mga buto-buto natin ha. Alam ko dati mga 40 dapat eh. Mga 40 pa lang, doon pa lang sasakit. Diba? Tsaka ka mag-aalaksan. Pero ngayon parang gumata na yung kumukonsumo ng alaksan eh. No? Diba, rin eh. Sa panahon din kasi, mas mabilis kasi ngayon talaga eh. Iba yung sa dati. Oo. Ayun, nabasa ko doon, tubong Manggahan Pasig ka eh. Kumbaga, childhood mo pa lang sinabi doon sobrang rough eh. Kumbaga, ang dami mo na witness bilang bata.
Actually, parang iniisip ko nga yung Pasig, ewan ko kung saan ko narinig yun, pero ang New York daw ay parang 5 taon o basta 5 taon ahead sa Pilipinas. Parang gano'n. Ang iniisip ko, ang New York ng Pinas ay Pasig. Pwede, no? Hindi, kasi sobrang advance niya. Sobrang advance nung mga trauma. Ang agaw mo kung anong trauma. Gets mo? Tapos, parang, ewan ko lang, sobrang, hindi naman sa dinadown ko siya, pero, ang saya din doon, pero parang hindi siya safe para sa bata. Alam mo yun? Totoo. Kumbaga, pag lalaki yung bata, medyo mahirap doon kasi dami nangyayaring... Oo, ibang klase. Hindi ko alam kung ako lang yung nakakita na. Kasi, syempre, nasa pagitan tayo nung computer tsaka mga street games mga ganon. So, kumbaga, kalsada tsaka comp shop. Nandun tayo, ipit tayo dun So, hindi ko alam kung ako lang din naka-witness ng mga ganon, mga marurumeng police, mga kung ano man, di ba? Di ko alam. Pero ako, nakita ko, mata sa mata. Totoo. Hindi ka magsasalita, syempre, baka. Oo. Tsaka, hindi mo alam gagawin mo nun. Oo. Grabe kaya yung mga, parang, naalala ko pa yung, police. Kasi, ayokong banggit. Hindi ko alam. Pero hindi naman siguro makikinig yun May piso net sila na sa garahe. Ang lawak yung garahe. Parang 2 kotse kasya. Yan yung garahe nila. Alam mo kung ilan yung piso net na unit? 2 lang. Dalawa. So, 2 lang. Ang lawak. Parang naisip ko, ba't ganun? Dalawa. Sige, wala naman ako pake. Nag-enjoy ako nagpipiso net ako doon. One time, nakita ko nag-aabutan sila ng doon, ng something. Lumabas na ako. Kahit dami ko pang oras sana. Pumasok sila. Tapos doon sila nag-aabutan ng ng kalakaran nila. Labas na ako. Uwi na ako sa amin. Mahirap na Siyempre kakabahan ka. Hindi mo naman, alam mo masama yun. Alam mong masama yun. Tapos, pulis pa rin nakita mo. Di ba? Uwi ka na lang. Uwi na lang ako. Yun lang. Safe lang ako. Matindi pala. Matindi talaga yun. Ibig sabihin ngayon, parang recently ko lang na-realize, baka front lang talaga yun. Yung pisonet niya. Di ba? Ilang beses niya yung ginawa yun doon. Yes, yun. Pero kamakailan lang din, nakabalita ko, wala na yun sa servisyo. Yung police na yun. Parang lang, no? Facade lang yung piso net. Pero, para lang bigyan ka ng picture, ganun siya. Ilang taon lang ako nun? 12, 13. Grabe. Ma-witness mo na. Wala pang wala pang 13 ako, wala pa, hindi pa 2016 ako po si Duterte, di ba? 2013, 2014, mga ganyang range. May mga binabaril na dyan. Hindi pa na-coin yung term na tokhang. Meron na. Pero, meron na nun. Oo. Sa kabilang street lang. Minsan dyan sa malapit lang na street. Kasi, hindi ko nga alam kung bakit ganun. Nung lumabas ako sa Pasig, nalaman ko na, ang gulo pala talaga dun. Kung narinig ko yung mga kwento ng mga kabarkada ko na sa ibang lugar naman lumaki, hindi pala normal yun. Hindi pala normal yung ganun naganap sa Pasig. So, ang saya. Kasi nabuhay ako, nasaksihan ko. Pwede kong may kwento, pwede kong masali. Diba? Ano yung mga nilalaro mo nun, PisoNet dati? Sa PisoNet ko, ano lang naman, Tetris, Dota. Ka rin? Tubong com shop ka rin dati? Nung nagkaroon ng com shop, nung nagsimula mag-computer, mga grade 6,
patapos ng grade 6. Tapos, edi patagos na yun ng high school. And laro-laro na kami, dahan-dahan. Dahan-dahan na rin nawawala yung yung pag-ibig nyo sa yung mga text, ganyan. Oo. Siyempre, computer na masaya. Nandun na kayo, magkakatropa na kayo dun Minsan na lang, pag wala na kayong pang-computer, labas kayo, Jolene. Pero sobrang bilis lang natapos. Puro computer na. Second year, third year, fourth year, hanggang college. Saya din. Kasi, masaya di ba? Uso pa nun trash talkan nun talaga Iba yung trash talkan dati. Trash talkan din doon. Makulit din. May mga nag-aabangan sa labas delikado din Kaya ako malupit din pala doon. Mas malupit pala trash talkan sa inyo. Iba na yung... Tahimik lang din ako Hindi kasi may isang beses kami, parang one time, sobrang init. Sobrang init nung ganap. Kasali ako doon parang Dota college 1 na tao nun. Dota 1? Dota 1. Hindi pa kami nagdo-Dota 2 nun. Nanalo kami sa sobrang init and trash talkan. Di balik na kami sa shop namin kasi di ba uso iba-ibang shop. Oo, dadayo kayo. Dadayo. Ang nangyari doon, dayo lang din kami. So parang nag-meet lang halfway dun sa shop na yun. Tapos nung bumalik na kami sa shop namin, kwentuhan kami ng tropa ko, dalawa na lang kami. Maya, may nagtanong sa amin, kuya, saan po dito yung bilihan ng damit? Bilihan daw ng damit. Ang street doon, na halimbawa, kita mo agad yung talipapa. Kung nasaan kami, kung nasaan yung bilihan ng damit, kita mo agad. Kung ba obvious naman. Nagtanong sa amin, saan po dito yung bilihan ng damit? Di tumayo yung tropa ko, tinuro niya. Sabi, 3 pala yun. Yung isa, nagtanong lang. Yung isa, may hinugot na, yung humahaba na baton. Parang ginanon, yung magkiklik lang sa haba. Hinampas siya. Akala ko hahampasin din ako. Hinampas siya dito buti nga sa hita lang Tapos tumakbo agad. Tapos humarang yung nagtanong, syempre, accomplice sila Para di ka na mahabol. Tumakbo na yung namalo. So, bata pa hindi ko naman alam kasi nga, uso dun yung sakitan Balag-bagan dun So, hindi na hinabol. Ako, umuwi na ako sa amin. Takot na ako. Mamaya kung ano pang gawin dun dahil sa init ng ulo niya na trash talk lang naman, di ba? Parang, hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkatalo? Ang ending, yung bata na yun na nanghampas, yung airpods niya, kliyente nung airpods nung hinampas niya. Kasi dentista yun So, nagkaayos din agad. Nagkabayaran ng yung mga gastusin sa hospital. Grabe na. Okay na. Tapos, parang ilang buwan din o taon o linggo, di ko alam. Bago kami Dota ulit na makulit. So, nakakatakot Lupit lang sa inyo may sakitan na Hindi, sila yun. Kasi may street doon na parang mga dulong street na parang dito talaga, mga balagbag dito. May per street, may kanya-kanyang karakter. So, street, halimbawa, Atis Street, yan? Diyan yung mga ganito, syempre, mga di na natin babanggitin, mga delikadong bagay, diyan yan nabibili. Tapos doon naman sa dulong street, mga barumbado, makukulit, talagang hindi ka sasuntuin. May mga ganun. So, alam mo, iiwasan mo. Alam mo rin kung saan ka lang. Lupit parang iba-iba din. Hindi kasi, hindi ko nga alam pero kasi, recently ko lang siya na pagtantos talaga. Kasi bata ka, hindi mo naman ma-realize agad yun. Pero dati, nung bata ka, nag-ano ka na? Nagdo-drawing ka na. Nabasa ko kasi dito, parang medyo hindi ka pinapayagin. Kumbaga, tinatago mo pa drawing mo nun Oo, nagdo-drawing na ako nun. Pero, nung bagets pa kami, nagdo-drawing kami ng pinsan namin. Sa kwarto nila, sa mga scratch paper. Siyempre, bata ka, wala ka nang pakialam nun Okay lang, nagdo-drawing ka. Tapos, bandang high school,
doon na ako nagtatago ng drawing. Kasi parang, syempre, ang iniisip nila, mag-aaral ka lang. Anong drawing? Mag-aaral ko lang. Parang ganun. Hindi naman sinasabi yun, pero ganun yung nai-impose sa actions nila. So, naririnig mo yung umiiyak na baby? Naririnig mo ba? Hindi. Hindi, okay lang. Hindi naman masyado eh. Hindi naman masyado. Mithi is lit. Ayun. Nasaan na ba ako? Nagda-drawing ako. Nung bata pa, siguro elementary, wala naman, hindi ko naman tinatago. Siyempre, proud ka pa niyan eh, kapag malaki mo pa yan. High school na ako nagtatago ng drawing, tsaka ng mga tula. Hindi ko pinapakita, hindi ko pinapabasa. Siyempre, parang gusto ko seryosohin to eh, tapos tatawanin lang nila. Totoo. Tapos hindi nila iti-take seriously. Kasi nga, parang nakita ko, parang gusto ko to gusto ko pang gawin Ang kaso lang, parang hindi gusto ng paligid ko. At first. Ganun. Nabasa ko rin dito, parang architecture yung kinuha mong Archi ba? Hindi, malapit sa Archi. Drafting. Oo. Nag-ano pa ako, nag-computer science pa ako. Bago ako maging drafting. Kasi, hikayat ako ng pinsan ko na pag mahilig daw ako sa computer, ganun daw. Yun din yung alam ko eh. Or IT, di ba? So, comsci ako. Isang sem lang. Kasi, di na rin ako kaya pag-aralin. Sige, tuon muna ako. Tutuloy ko na ng ibang taon. Ngayon, yung tita ko, parang isang taon na ako napahinga. Nag-ipon lang din ako kasi nagtrabaho ako nun sa sideline ako. After nun, sabi niya, mag-aaral ka na ba ulit? Ako na lang, tutulungan kita, ganyan. Nag-enroll ako magda-drafting ako nun sa Marikina Polytechnic College. Ang klaso, close na. Full na yung course. Full na yung major. So, kinailangan ko mag-enroll ng ibang major para lang din makapasok na dun sa SEM na yun. Baga, para ko na yung minors, kahit mag-shift na lang ako. Ang sabi, tas nung pagpasok ko ng electronics yun kasi medyo malapit pa sa comsa eh. Ayoko pa humiwalay. Gusto ko, sige, teki ako electronics. Para kasing vocational yung sa MPC or mga skills. So, pagpasok ko dun, mahal pala yung mga gamit. Yung mga kailangan sa activity. Mga maliliit na transistor, mga ganon. Mahal. Hindi feasible. Hindi kaya. Kasi nung unang nanghihingi ako, iniinda na nila agad eh. Sabi ko, sige, wag na lang ito. Mag-ship na lang ako. After ng 1 year, ship ako ng major. Major lang naman eh. So, mauna yung minor major. Nung second year na ako yun, nag-drafting ako. Okay naman na. Ang kailangan mo lang naman na gamit, halos lapis, mga papel, ruler. Pag wala kang T-square na mahaba, iram-iram ka lang muna. Ganun. So, mas, kumbaga, wais, kasi hindi masyado magastos yung course, yung major ko. So, sige, safe na yun. Okay na to. May drafting din naman akong tropa ko since elementary. So, pero ahead na siya kasi nauna siya mag-drafting. Sige, okay na rin to. Tapos ang saya nung college ko kasi irregular ako eh. So, wala akong attachment sa kahit sino mga klase ko na Hindi mo lagi sila nakikasama, no? Oo, after ng SEM, iba na naman kaklase ko, ibang set, ibang course, ibang major. Ang saya lang din kasi mamimit mo yung different iba't ibang uri ng tao na iba't iba yung gusto. Oo, yun yung maganda. Ako, nakikinig lang ako, pinoobserbahan ko sila at the same time, rumarakit ako. Nirarakita ko sila yung mga video editing, kung ano man, nirarakit ko yun para may pera lang din ako. College na ako hindi pwedeng yun, wala hindi ka gumagawa ng pera. Parang, ayun kasi natutuhan ko sa Pasig, parang dapat pag lumabas ka, may sarili ka ng
kumbaga kaya mo na sarili mo. Totoo. Hindi ka na aasa masyado sa iba. At saka, ganun na rin yung kinenatnan dahil high school pa lang kami, umalis na yung airpods namin. Parang separated sila ng parents ko. Yung mga magulang ko ay hiwalay. So, kailangan mo talagang tumayo sa sarili mo. Totoo. Biruin mo, second year high school, 13, 14. Oo. Ganun mo rin naranasan yung gulo ng lugar mo. Pero, ang saya. Dahil buhay pa ako, di ba? Di, tsaka grabe humubog yung ganun di ba? Parang iba yung ano nun Hindi kasi ang dami ko nakita na mga kasabayan ko tumanda, wala na Lalakad-lakad na lang. Alam, wala na talaga sa katinuan. Parang ganun kasabaw. Bukod sa nag-drugs yun, hindi ko na alam kung ano pang ginawa sa buhay niya. Pero ganun Wala talagang madudulot yung drugs. Medyo, maano talaga, sisira talaga ng buhay yan Tapos tawag dito, nakita ko rin sa, nag-skateboard ka? Hindi, gusto ko yun, pero si JP. Iba yung nag-skateboard. Oo, yung dalawa kong utol. Pero mas, yung bunso, yun, si JP. Nag-skateboard yun, sobrang nakakatuwa. Dati gusto ko yun. Gusto ko yun, Tapos, hindi ako nabiyayaan ng pagkakataon Napunta sa kanila, di natutuwa na rin ako. Pero one time, umuwi si JP, galing skate, amoy alak. Sabi ko, mag-skate ka lang. Ako kasi, college ako nun. Siyempre, kuya-kuya kayo. Pag mag-skate ka lang, skate ka lang, huwag ka na uminom. Kung inom ka, minom ka lang, huwag ka na mag-skate. Magdadala ka pa pili ka lang. Hindi pa rin siya umaamin. Parang hindi siya umaamin Yun yung gabi na nilagari ko yung skateboard niya. Ayoko rin yun. Ayoko rin ng ginawa ko. Ang sakit din, sabi ko. Iyak siya ng iyak kasi sabi ko, kung gusto mo talagang gawin niya, huwag mo na samahan ng kung ano pang ibang ginagawa. Masaya ka naman nag-skate ka pinapayagan ka, gabi na umuwi, madaling araw, okay lang. Basta safe ka. After nun, syempre, hindi siya nakapag-skate. Siguro may galit sa akin. Pero siya ngayon pinaka-close ko. Tsaka mahal ang skateboard Medyo mahal din Hindi ko nga alam kung ano yung binali kong skateboard. Kung napanalunan niya ba yun o binili niya. Hindi ko alam pero close na kami ngayon. Baka nagalit lang siya nung moment na yan. Yun din ba yung parang kunwari, di ba na-witness mo yung mga yung nangyari sa'yo nung bata, tas medyo parang incline ka sa street parang nakikita mo yung mga nangyayari sa kalye talaga Yun ba yung nag-inspiration mo sa gawa mo ngayon? Kamusta mga mahihilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakolab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga mahihilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. Actually, hindi. Kasi, hindi ko alam pero inspiration ko siya as a whole sa buhay. Sa kung paano ako nabubuhay ngayon. Hindi lang sa gawa, hindi lang sa art. Kumbaga, ganun na na-witness ko. Alam ko na, hindi ko nagagawin yun. Hindi ko nagagawin ito. Sa art naman, siguro, magre-resonate lang din yun. Pero kasi recently, neto lang talaga, yung mga dinadrawing ko, na lang nag-automatic na lang din Kung ano yung, siguro parang sumasabay na lang din siya sa daloy. So, pag nagda-drawing ako, wala akong something in my mind. Siguro kahit isang word lang o dalawang word, yun lang. Tapos drawing na ako. Walang umpisa, blanco talaga yun. Tapos, pag dulo, kung ano man yun, kung malalaman ko sa sarili, sige, okay na to.
Tsaka ako lang makikitaan ng, baka pwede ko na siyang idikit sa gantong topic. Tsaka ako, okay. Yes. Tsaka ako mag-edit ng konti, magdadagdag ng detalye. Pero yung buong simulat hanggang dulo, freestyle lang muna. Tsaka mo lang siya dadagdagan ng kwento na maliliit lang yung detalye. Maliliit lang yung kaya siguro nagkakaroon ng iba't ibang meaning dahil wala talaga ako gustong sabihin sa una. Sa umpisa, Oo. Pero kalaunan, sige, yun, lagay ko yan. Lagay ko yan. Lagyan ko ng screen yan. Kasi yung mga tao, nasa screen na lang lagi di ba? Yung ano ba, parang, yung ganitong style mo, dati ganun na yung ginagawa mo o iba pa? Hindi, iba pa eh. Nahihirapan na ako kumbaga, wala pa rin naman yan. Hindi pa rin naman yan yung final kasi alam ko ang evolution ay habang buhay. Parang stages din siya eh. Magsisimula ka sa portrait lang. Kasi ganun ako nagsimula eh. Sa cellphone ako nagda-drawing. So mga mukha-mukha lang. Pixel, ano tawag doon? Bexel? Vector? Mga ganun? Vector. Anong Bexel? Galing yun. Bexel yung pixel na ano. Vexel yung pinaghalo? Okay. So yun, parang mga vector na sa una. Hindi mo naman talaga, kasi gusto ko lang mag-drawing. Sige, vector. Kalaunan, ano bang next ko doon? Parang puro ganun eh, puro portrait. Tapos sumunod, shirt design kasi kailangan ko ng kumita ng pera, kailangan ko mag-design ng merch. Shirt design naman. Sa Tezos lang talaga ako nakapag-explore kumbaga na-explore ko yung sarili ko, na-explore ko yung ano pa kaya pwede kong gawin. Kasi ang dami kong yung unang pakita sa akin ni Jarrett nung hikat na yung hen, yung 2021 pa. Sabi ko, pwede pala to, pwede pala yan. Yun nga, di ba? Pwede pala yung ganyan, pwede. Parang hindi yung saradong utak mo, nabuksan sa mas maraming, may ganun pala, pag ganyan pala, pwede pala yan. Pwede sobrang pala, laya. Sobrang laya niya. So, sige tatry ko rin, lang din, makulit lang din, malaya, kakatuwa din kasi makikilala mo rin sarili mo. Yung una talaga, nalilito ako sa nakabuta ko pa ng konti yung hikit ng, yung end yun, di ba? Oo, parang Teya. Ganun pa rin siya sa Teya. Parang, nung unang tingin ko dun, di ko maintindihan yung interface kasi iba yung niya eh. Iba yung itsura niya eh. Kumbaga art. Tapos parang, endless scrolling pa yata dati eh. Oo. Hindi pa yun yung may next eh. I-scroll mo yun, tapos chill ka lang kasi sobrang tagal eh. Oo. Hindi ko alam kung mabagal lang internet ko pero sobrang... Hindi, matagal talaga siya. Matagal na. Ang dating nung hen ay sobrang underground, sobrang indie, sobrang punk nung vibe. Kasi ito, kumbaga, ang sobrang lusog pa nung hen nun. Ang ganda. Dahil nga, may ganun pa rin. Pero iba na ngayon. Iba na, medyo nag-iiba yung eh. Kaya pero sobrang punk, sobrang raw, no? Sobrang raw dati. Sino nga ba yung, yun? Kumbaga, bago ka napunta sa NFT or sa Web3, yung dinodrawing mo, wala pang ganun dati sa nung nagsimula ka sa hen. Iba pa? Walang alin. Hindi pa ganun yung dinodrawing mo dati, yung pinopost mo? Bago mo i-post yun? Ang mga drawing ko lang, yung mga mukha ng girlfriend ko, mga ganun. Tapos mga commission. Tapos nung nag-hen ako, ang una kong minint talaga ay mga cards na hindi, ewan ko kung makikita pa yun ng iba, pero wala sa Jake Studios yun. Mga cards, parang mga affirmation cards na ginawa ko. Tapos, nung nag-Jake Studios na, doon na ako nag-try ng, sige mga concept, iba-iba naman. Testing lang. Mga 3 mata, ganyan.
Well, naglalaro lang. Wala naman din akong alam kung anong ano pang para sa akin at anong dapat kong gawin. Maski yung ngayon ginagawa ko, alam ko hindi naman din yun dun titigil Totoo. So iba pa yung ginagawa ko nun. Tapos iba na rin siya ngayon. Kumbaga, ang saya din. Okay din. Saan mo kinuha yung Jake Studios? Jake yung Palayaw ko. Jake, Bajek, ganyan. Bajong, mga magkakapatid. Tapos, studios. Kasi, ayun nga yung parang parang pinaka gusto ko. Kasi nga, di ba, sa bahay, sa Pasig, tinatago mo pa yung art mo. Ayun, klaseng bahay yun. Parang gusto ko yung, ang pinaka-mensahe ng Jake Studios ay safe space siya para sa mga artist na gusto lang gumawa, gustong lumikha ng kung ano man. Kumbaga, hindi nga siya pangalan, parang movement siya o something na safe space to. Kung nasan ako, safe space yan. Pwede ka mag-art, di kita pagbabawalan. Ako rin, pwede ako mag-art, ganun. Kumbaga, isang splasyo na, pangarap pa rin niya na magkaroon din ng physical na studio. Ayun talaga. Diba? Oo. Na malaya ka lang, pwede kang mag-art, di mo itatago. Nakakalat lang. Kasi, syempre, dati itatago. Kalat tingin nila dun Kalat tingin nila dun. Saka parang ala lang, kumbaga, anong gagawin mo dyan pagka di ba? Parang, yun yung iniisip dati. Hindi parang thinking nila, hindi mo siya pagkakakitaan. Pero regardless of Totoo. Hindi ko siya, gusto ko talaga siyang gawin Ang nakita ko dito. Nila. Sino yung unang NFT mo? Sino yung nakuha mong NFT? Nakuha mo? Kinulit? Nakuha? Oo. Or... Hindi ko matandaan pero nasa unang account pa yun ata malamang. Pero baka kay Jared yun. Kay Jared. Tropang malapit. Kasi ganoon naman noon sa akin Pagkapasok ko ng artist na Pinoy, yung mga, may mga susuporta. Sila Lupi Moon. Si Lupi Moon unang nag-collect ng Genesis ni Jake Studios. Sabi ko, kinulit niya yung 1-1. 5 pesos. Yung pesos pa noon, 300. Mahal nga ang pesos. Sabi ko, pwede ko pa lang mag-mint ng 1-1 lang. Gusto ko gumawa. So, parang bagay sa akin yung practice lang. Okay naman. Nakakatuwa rin kasi ilang months lang. Dalawat kalahati o isa't kalahati. Nakaipon ako bukod sa mataas yung test nakaipon ako pambiling iPad. Pero, zero. Magsi-zero ako. Gets. Pag binili ko iPad, zero. Nangutang pa nga ata ako sa girlfriend ko para mabili ko iPad. Tapos, back to zero ako. Pero may iPad ako. Alam mo yun, wala ako sa amin nun kasama ako nun nila Berlin sa Cavite. Ito yung kunento niya. Kunento ni Berlin sa Nag-aabot-abot lang ako minsan ng pang-rent, pang-pagkain, pag meron ako. Pero pag wala, sila talaga sumasagot, parang ganun. So, parang, para bumili ka ng iPad, sugal yun. Sa akin, totoo. Yun. May may ganyan ka ng pera, magkano iPad. Hindi mo pa, baka may mas maayos ka pang pwedeng bilhin bukod dyan. Kasi, kumbaga, ang gusto kong sabihin, sinugalan ko yung pagdodrawing ko ngayon. Sinugalan ko siya. At parang, dun pa lang, okay na ako masaya ako Naalala ko nga yung kwento ni Berlin. Kunento niya yun nung saan ba kami kumakain nun. Basta after ng hindi ko alam kung Web3 Festival ba yun o ano. Tapos, di ba sa Titik nga, tapos parang binibenta niyo yung test mga around yung one test kasi dati, laki na nun Matindi na yun Matindi na yung one test Tapos parang, nakabenta tayo na pwede tayo, mag-McDo tayo isa, kaya Jollibee. Tawa-tawa ako dun. Tulungan talaga yung namin noon, nakasurvive kami ng ganun. Gusto nakalipat kami ng nirerentahan. Talaga, kumbaga, nagsimula siya sa one test, binigyan ka pang mint. Yun na, tuloy-tuloy Iga-grind mo rin.
Oo, ang laking bagay nun. Kaya sobrang nakakatuwa si Jared kasi sabi, parang, well, ano na ako nun, wala na akong pera nun, wala. Nandun ako sa inuupahan namin, nila Verlin, na sila yung nagbabayad sa may Cavite. Ang meron lang ako cellphone. Ayan, cellphone, sarili ko. Naubos na yung ipon ko eh. Lumabas ako sa Pasig, ano lang eh. Ang bit-bit ko lang, wala pa atang 10K eh. Sabi ko, sige, anong gagawin ko dito? Sige, okay yan. Lumabas ako dahil gusto kong, sabi ko, parang hindi ako, mas lalo ako magkakasakit dito sa environment na to. Totoo. Kasi nga ako na-diagnose ka ako nun. Parang, sige, risk ko na, sabi naman ni Verlin. Hindi ka naman magugutom, hindi ka naman mamamatay ng, sa gutom eh. Tsaka di naman tayo magugutom eh. Totoo. Pinalakas niya rin loob ko. Sige na nga, sige, subay ko na to. 10K. Naubos din yun agad kasi syempre kumakain ka. Oo. Tapos, wala, sobrang magical. Kaya sobrang nagro-root ako sa pesos. Kasi sobrang, hindi ko naman sinasabi, sige, ganda yung pesos. Bumili kayo niyan o mag-invest kayo dyan. Pero, sobrang laking tulong niya sa akin. Hanggang ngayon. Kumbaga, ang dami niyang nagawa. Ito ba yung sinasabi mo yung dysthymia? Dysthymia ba tawag din? Yes, PDD. Hindi siya kasing lala ng depression eh. Yung other term niya, dysthymia. Yung isa ay persistent depressive disorder. Disorder, hindi naman siya kasing lala ang sabi ng therapist. Medyo matagal nga lang, alam ko. Medyo matagal lang siya. Oo, compared sa ang downside niya lang ay pabalik-balik. Tapos, hindi mo alam kung gaano kalalim yung next na episode. Ipapagbagsa mo. Parang gano'n. So, ayun yung trick niya. Ayun yung tricky sa kanya. So, hindi ko alam kung hindi na mabilang kung ilang atake na. Pero recently lang matake ulit siya. Pero ito, na-conquer ko naman na baga alam mo na i-control kahit pa paano. Oo, hindi rin siya 2020. After lang ng ilang session ko sa therapist, nagtanong lang ako ng mga kung ano pwede kong gawin. Dahil ayoko mag-meds. Oo, mahirap mag-meds eh. Pwedeng may alternative. Ayun lang gagawin ko. Sige, ganito, mag-journal ka. Importante yan. Maligo ka araw-araw. Mag-exercise ka. Okay po, Doc. Sige, ginawa ko naman. Nakatulong din talaga. Kasi gusto ko rin talaga tulungan sarili ko. Ano ba? Totoo. Ayoko namang magmula lang sa ganun. Nyik. Parang, nyik. Ano yun? Sayang yung pinagdaanan mo no? Tapos ganun lang. Hindi ko naman alam sa punto na yun, napahirap siya ng pahirap. Wala naman nagsabi sa akin. Hindi pa yun. Pero at least, nalaman ko na, okay. Kada tapos mo naman kasi ng parang pag-battle sa kanya, mas lalakas ka eh. Mas alam mo na yung next. Mas ma-anticipate mo. Mas alam mo na yung gagawin. Alam mo na yung hindi gagawin. Alam mo na kung paano dayain ulit yung utak mo. Kasi dadayain mo siya eh. Kasi dinadaya mo talaga siya. Di ba? Dadayain mo siya. Yun yung kaya nagigets ko yun, meron din kasi ako. MDD naman sa akin, major depressive. Oo. Nag-meds ako, kaso ayoko na ng meds talaga. Kaya masakit sa ulo yun eh. Kaya ibang alternative. Mahal ba? May mga makukuha kang kunwari, may mga in-offer na discount. Kasi medyo mahal din ang meds eh. Tapos, parang may card yata yun or voucher. Tapos yun ipapakita mo sa basta diagnosed ka para may discount ka. Kasi kung wala kang ganun, ang mahal ng gamot eh. Kumbaga ganun. Tapos pumipila ako sa ayoko yung private kasi ang mahal ng private nun. Estudyante. May work na ako nun eh. Kumbaga, hindi ko siya masingit sa budget. Kumbaga, mahal ng therapist eh.
Doon ako sa UST. Yung tigpa 500 per 200 yata pagka ka na, may card ka na. Ang downside lang doon, pipila ka, tagal. Talagang buong araw ka pipila. Dami nakapila. Dami, tas iba-iba yung kasama mo doon sa pila. Iba-iba yung sakit. Doon ako nalungkot Iba doon sa Doon mas nalungkot ako yung iba-iba yung kasama ko. Hindi doon sa Ay, ano ba to? Halo-halo, no? Oo, iba-iba. Isa hindi makatulog. Yung isa parang gusto manakit. Yung isa masyadong wild yan. Iba-iba Halo-halo. Ayun lang. Isa hindi talaga nakakatulog. Grabe. Antindi rin ng mga ganong experience Kaya kumbaga, syempre, lalo nung pandemic, wala ka ng means na online na lang. Kumbaga. Oo. Mas maganda na yung sa akin na ang dami ko rin natutunan dun sa therapy or tsaka sa pag-research din. Kasi gusto mo nga tulungan sarili mo, sabi mo nga. Mas gusto ko yung ganun. Kaysa yung hayaan ko lang mag-manifest yung ganun. Wala mangyayari sa akin pag ganun Ayun. Medyo lang. Mahirap talaga siya. Medyo mahirap. Pero ganun talaga kailangan talaga ng mga kaibigan na nagpapalakas sa atin. Yun talaga yung the best. Pero higit sa lahat, yung sarili natin. Oo, sarili talaga. Present ka. Tutulungan mo. Tapos, ang sabi dito, di ba parang, bago ka ba pumunta kay Laverlin, nag-spoken word ka na? Or sabi mo nga, nagpo-poet ka na, nagpo-poetry ka na Oo, kasi Cavite sila. Sa Pasig ako, nag-spoken word na ako 2016. Sila, matagal na sila bago pa ako lumipat ng Cavite, nag-spoken word na ako kasi 2020 ako lumipat So, ang nangyayari nun, 2016 hanggang 2018, 19, parang gano'n. Kapag may gig, biyahe ako Cavite. Pero hindi naman lagi kasi mahal Wala ka naman pera layo pa. Pero, kumbaga, gusto ko investan Gusto ko Gusto kong, so, tinitipid ko minsan yung mga tira-tira kong, pamasahe sa school para makapuntang gig. Kasi gusto mo gusto mo makarinig ng words nila, gusto mo rin masabi yung sa'yo. Healthy siya sa kung tutuusin, sobrang healthy. So, hindi ko siya tinitignan na wala lang. Totoo. Sabi ko, kailangan ko to. Kailangan ng sarili ko to. Kaya, kahit na hindi ako kumakain minsan, para makapamasahe papuntang Cavite, pag may gig, okay, sige. Nakatuwa, di ba? Kasi, feeling ko nag-prosper naman yung ganung Hindi na ako nakakapag-gig ngayon, hindi na ako nakakasama sa kanila, pero, andun pa rin, may mga sulat ako sa notes. Nag-iipon lang, ganun. Saya, nakakatuwa. Kasi, kumbaga, ang dahil pang first na mangyayari, di pa ako naglalabas ng mga bagong pyesa. Ilan lang pyesa ko ginamit tumagal ako. Nag-spawn word out 2016 hanggang 2019. Ilan lang pyesa akong tinutula. Walang masyadong bago. So, ang saya din kasi may pagkakataon ako makapagparinig ng bago sa mga susunod. Hindi natin alam kung kailan. Pero, nag-iipon, ganun. Yung sa CCP, Titrick Poetry yun? Alin? Yung nakapag-perform kayo sa CCP? Hindi, maraming times na Kasi may mga, yung girlfriend ko ay, founder din ng org na focus din sa theater. So, may mga performances kami na may halong arte-arte. Minsan may spoken word lang din. Ganun. Gets. So hindi lang sa titip, may mga iba-ibang din pala. Gets. Iba-ibang pagkakataon din. So pero hindi lang isang beses. Nakakatuwa kasi biruin mo, hindi mo naman naisip yun Nung bata ka Ang gusto ko lang ng bata maging drawing ako, gusto kong mag-animator, hindi ko alam. Na mapupunta ka rin pala sa ganung side. Kailangan mo rin pala yun. Stay. Tas ang nakita ko dito, 'di ba nga, ayun pala sa listeners, yung NFT or yung pinag-uusapan natin, parang
ano siya, pwede mong ibenta yung art mo in a simpler term sa internet or sa blockchain. Ang pambili nila doon is Tezos. Ito yung type of crypto coin na parang pwede mo i-convert to cash. Tapos yun, parang ganun siya eh. Kumbaga, yung pambili mo ng art sa NFTs ay gamit yung mga yung crypto coins na tinatawag. Pero ngayon pwede na eh. Pwede ng debit eh. Nakita ko. Pwede ng Paymaya. Sa Tezos. Sa object pwede debit. Alam ko. Mas no. Pwede na. Nag-onboard sila ng mga non-crypto tips. Oo. Yun yung talagang isa sa mga magandang move nila nun eh. Na pwedeng bumili na yung hindi alam yung paano mag-convert, paano magka-wallet, mga ganun, di ba? Ibig sabihin, ang aga pa talaga. No? Maaga pa talaga. Ang dahil pang hindi ayaw ayaw tumalon, no? Ay, naku, kayo. Bahala kayo dyan. Oo nga. Di, tsaka sobrang kalingkingan pa lang to. Art pa lang yung natatouch ng paano pa pagka ginamit na siya sa practical use talaga? Di ba na may... dami use case, no? Hindi ko na... Dami na. Pero ang dami. Hindi ko na masundan din kasi sobrang bilis talaga ng galaw. Hindi ko Hindi ko siya masundan. Dami nangyayari. Lalo ngayon, dami nangyayari. Iba na. Oo. Ang dami pang mangyayari. Ito yung sinasabi ko pala, parang, yun nga yung nakapundar ka nung iPad eh. Parang, yung sabi mo sugal talaga siya. Ano siya eh, parang, paano ka tumating sa point na ganun na, parang nakakabenta ka nung art nun? Ano yung tumulong sa'yo? Ano yung parang, besides dun sa kila Jared, kila Verlin, paano mo binenta yung sarili mo? Hindi. Ang sabi lang sa akin, sige, mag-tweet ka lang. Mag-engage ka lang. Uso pa na yung shield eh. Shield posts. Shield pa. Shield threads. Nagsi-shield ka lang. Basta gagawa-gawa ka lang din. May time lang din na parang nagka-create kasi ako ng series nun eh, kahit wala pang collection. Kasi wala namang collection sa nun eh. Sa hen. Hindi mo siya makakurate as collection. Sa hen ka pa rin yata eh, di ba? Sa Teya, nag-mint ako. Hindi ako nag-mint sa object kasi collection siya eh. Para kita pa rin sa Teya. Para kita pare sa both platform. So dati, kasi gusto ko parang, sige, kailangan pala may collection, may mga series. Sige nga, try ko nga yan. Oo. Nag-try ako. Inaangkla ko pa rin dun sa kasalukuyang nangyayari sa akin, sa pakikipag-deal ko sa mental health issues ko. No? So, translating emotions. Yun, yung ginawa ko. Ginawa kong yung mga emoji ay dinrawing ko as mukha ko lang o mukha ng kaibigan ko, pero yung forma emoji, kunyari yung tawa, kasi mga nasa unahan na mint ko yun. Yung sad emoji, tinranslate ko sa isang portrait. So, ganun. Tapos, nilagyan ko ng 10 pesos ata na price. Kasi nagtasa ko eh, from 5 to 10 pesos. Ano pa yun, nasa 300 o 250 yung pesos. Nagulat ako, isang araw, may sunod-sunod na nagbibili. Hindi ko naman sila hinahanap eh. Sunod-sunod. Sabi ko, ayun na. Kailangan gumawa pa ako lang iba. Nagsunod-sunod eh. Sabi ko, okay na ito parang na yung pera ko tumataas na. Kasi tumataas din nun yung test eh. Papunta siyang all-time high na 450. So nakasabay ako dun sa, nag-iipon ako ng test na galing sa collectors. Kasi hindi ko naman masyadong nilalabas eh. Hindi ko naman, kumbaga, tulong-tulong kami nun sa rent eh. Sa pagkain din, chip in. So, sabi ko, sige, ayos to Nakaipon na ako Pwede na to Ibili ko na kaya to. Ng iPad. Kasi parang may target ka nun. May target ako. So, search na ako. May ganun ng
kahit na wala pa sa ganun yung naipon ko, sinesearch ko na magkano ba yan. Para tatargetin ko, ano ba yung iPad na yan. Tapos dumating yun, pagkalipat namin ng Gen 3 mula sa Salinas, parang ilang araw lang nabili ko yung iPad. So, sabi ko, shit. Ayos Sabi ko, ay, kailangan magda-drawing ako araw-araw. Para ba mabalik agad o kaya makaipon ulit ako. ROI mo agad, no? Hindi naman na ROI agad, pero yung pag-drawing ko araw-araw, kumbaga, hindi ko man naman gamay eh. First time ko nakahawak. Gets. Hindi ko naman mag-practice. Hanggang ngayon, practice pa rin ako. Ang saya kasi, yung practice mo, nasasabayan ng na-compensate kahit pa paano. So, ang saya. Parang naglalaro, tapos may nakaka-appreciate ng art mo na hindi mo naman alam kung sino, pero na-appreciate nila. Natutuwa sila, nagre-resonate sa kanila. So, ano pa nga namin dyan, di ba? Sige, tuloy-tuloy ko na lang. Nakakatuwa eh. Doon ba nagsimula yung yun yung mga foreign collectors mo? Doon nagsimula? Oo. Yung di mo kilala yung mga animation. May mga foreign na rin nung foreign yung mga nag-collect sa translating emotions ko na series na yun. Mga di ko kilala. Para mga crypto investors na hindi ko mga anon yung account. Yun pa yata, anong year to? 2021? 21. Ito pa yung kasagsagan talaga na parang nadala din kasi ng market yun eh. Kumbaga, ito mukhang may potential yung artist eh. Pagka binili ko to baka. Parang ganun. Di ba? Ganun, di ba? Nasabay na timingan mo rin talaga. Oo, swerte din. Swerte talaga. Tuloy-tuloy din eh. Pero kumbaga kung hindi ko naman tinuloy yun, yun mawala rin. Mawawala din yung parang nila. Kasi, naipon ko yung pambili ng iPad nang nag-drawing ako sa cellphone. So, kung hindi ako nag-drawing sa cellphone, gamit ng daliri kong pudpud na, wala. Bali, lang talaga dati? Cellphone lang yung gamit mo nun? Oo, ilang buwan. Doon ka nag-drawing nun? Oo, ang late lang nung 6S iPhone. Kasi mas maganda mga ganong apps sa Apple kumpara sa Windows. Bias ako eh. Kasi sa Android nag-hang. So sa Apple, kahit maliit lang na iPhone 6S, kahit doon ka mag-drawing, medyo less yung hangin niya. Tsaka lagging. So, drawing ka na kung ano. Still. Tsaka parang, talaga siya, creative friendly ang Mac eh. Apple. Tsaka talaga diba? Siya. Pang ganun talaga siya. Kasi wala naman pang gaming yun eh. Hindi makakapaglaro halos. Visionary eh, no? Ang galing ni Steve Jobs eh, no? Naisip niya yan eh. Bago siya mamatay eh. Naisip niya na yan lahat. At parang tinutuloy na lang nila yan. Tapos doon ba nagtuloy-tuloy yung yung na-recognize ka na kailan mo naramdaman yung parang dumami yung mo? Parang foreign collectors? Hindi ko naman maalala rin? Hindi naman marami. Hindi marami. May nagsabi sa akin nun, may isang collector yung nagsabi sa akin nun, na nag-send pa nga siya ng article na ano ba to? Hindi ko na matandaan yung article, pero parang top 10 true fans lang yung kailangan mo. 10 lang. 10 totoong mga loyal na inaabangan talaga yung gawa mo, ganun. Para makausad ka. So, nagpalakas ng loob sa akin, 10 lang. Kumbaga, ang ganda rin kasi hindi mo nga kailangan ng marami. Kailangan mo 10 talagang naniniwala sa'yo. Pero 10. Okay, sige. Tapos nung thinking, sige, okay. No, so yung pag nakatagpo ka ng ganun, kailangan mo silang i-cherish, kailangan mo alagaan, kailangan mo pahalagahan din. Hindi ko naman, ito na, 1, 2, 3. Hindi ko naman binilang na ganun. Pero parang na-vibe ko, sige, parang may mga ilan-ilan naman naniniwala sa akin, baka ito na yun. Ayun yun. Hanggang ngayon naman, hindi naman marami. Pag na-feature, nung meron, yung sakto, yung art mo nun, bago pa ma-feature sa object,
Nabili ko. Tapos bigla, pagka-feature sa object nung art mo, parang ang dami nag-o-offer. Alin to? Nakalimutan ko kung anong Last artwork year? to eh. Last year. Tapos parang, Oo. grabe to si ano ah. Ganun pala talaga yun pag na-feature ka na ano. Nabibigyan Hindi. ka talaga ng ano. Lalo na active ka nun sa community. Kasi Oo. ako nag-engage talaga ako. Tsaka, kumbaga, ang dami ko rin, mas marami akong tropang artist kumpara sa collector ah. Gets. Mas artist pa nga yung mas nakakatulong sa'yo sa mga pang-araw-araw eh. Kasi yan, sila yung magkakalat ng gawa mo, kayo magpapalakasan, kayo magtutulungan magkalat ng gawa ng isa't isa. Kumbaga, may role sila na gano'n, na hindi lang ka art lang ng art, hindi ka lang, kumbaga tutulungan mo rin yung ibang artist na share mo sila, i-promote, minsan bibilang mo sila, nakakatulong din siya na ma-recognize ka. So, nakakatuwa. Kailan ba yun? Last year ba yun? Nung ano? Yung marami rin bumili sa akin, pinaikot ko lang din yung ano ko. Last year yun, December. Yung na-feature ako subject. Last year. Before, after nung Tesmas o before? Ang saya kasi mangolek ng artwork din eh. Yung sa akin nung bumibenta ako nung nagsasold out din ako, binibili ko lang din yung mga trip ko eh. Di ko iniisip yung ano nun eh. Kumbaga nagtatabi ako konti pero halos lahat naubos ko dun sa pagbili ng art eh. Hindi ko siya na ano eh. Lalo yung mga hindi mo naman, ngayon, hanggang ngayon, parang hindi naman lagi, pero pag may mga hindi ka inaasahang sale, sige, okay. Sige, so, diyan ko lang muna, hindi ko i-withdraw yan. Tapos, kapag may na-timing ako na, ang baba lang ng ano nyo, sige, kunin ko na to. Kasi, bukod sa mababa lang, nakikita mo pa yung talent at husay niya talaga na gusto mo siyang suportahan. At kaya mo naman, kasi ganun lang din eh, iikot sa ecosystem eh. Kaya mo naman, may tira sa wallet mo o may laman yung wallet. Sige, kolektahin mo. Yung kasi, ano mo pala? Ay, sige, go. Hindi, anong nangyari nung din kasi doon? Sa marketing side, market share lang din eh. Oo. Kumbaga, wise yun, win-win kayo parehas doon. Walang talo sa inyo. Di ko pala natanong, sino yung parang naging influence mo dun sa ginagawa mo ngayon na art? Influence? Oo. Na alin? Na artist? Artist or kahit sinong kunwari. Hindi nakita ko yung lagi mong pinapatugtog hip-hop eh. Pag gumagawa ka. Pag nagla-live ka. Hip-hop kasi. Ganda nung mo eh. Ng sound trip mo rin pagka. Hip-hop, sound trip ko simula bata. Sino yung mga trip mong hip-hop artist na ang una ko napakinggan ay Salbakuta. Salbakuta na. Stupid Love. Yes, Stupid Love. Nung narinig ko yun sa kapitbahay o hindi ko alam kung sa tricycle, sinabi ko sa AirPods ko na gusto ko ng gano'n. Tape pa yun eh. Tape pa. So, parang isang araw, sinama niya ako, bumili kami. Tapos, excited ako. May Salbakuta na kami sarili. Hindi na ako maghihintay ng tutunog sa ibang bahay o sa labas. Sige, play mo na. Play niya na. Pagka-play niyo, Jumbo, Hotdog, kaya mo. Sabi ko, hindi yan. Iiyak na ako. Magwawala na ako eh. Ano ba yung pinili mo? Binaliktad niya yung tape. Side A, side B pala. Side B, Salbakuta. Tumunog Salbakuta. Jumbo, Hotdog, tas Oo, hindi, ganun mga, ewan ko ganun mga dati. Nung luha ako umurong talon-talon ako, yes, Stupid Love. Yung ngayon, sino yung mga pinapakinggan mo? Ngayon? Sino yung mga pinapakinggan mo ngayon? Hip-hop pa rin, mga Uprising, Silawayan, Bamboo, sino pa ba? Halo-halo pero hip-hop, mga lyrical.
Kita ko nga yung ganda ng mga ano mo rin eh. Mga trip mong tugtog eh. Tapos sa artist, sino yung parang naging influence mo? Sa artist naman, nung nag-illustrate ako, yung gumagawa akong merch, nakita ko si Gold, si Elijah Contillo. Tama ba? Wait lang baka mali ako ng banggit. Tama. Siya, yung may-ari ng Gold, siya ang nagdo-drawing doon. Basta, sobrang solid nung, sabi ko na, stig naman yun, may sarili siyang character. Ganda. Parang nag-resonate lang din kasi sa akin yung mga character eh. Sabi, kaya yun, magkaroon ng sariling character. Parang siya talaga yung sabi ko, gusto ko rin mag-ganon pina-follow ko siya. Tapos, try kong gayahin. Pero hindi ko magaya. Baka hindi yung dapat ginagawa. So, explore ako. Sige, iba-ibahin ko nga, habaan ko nga yung leg. Kasi mahaba leg ko eh. Habaan ko nga yung leg. Hindi rin. Hanggang ngayon, yun yung pinaka-una kong parang sinundan, si Gold. Nung nagkakaisip-isip na ako. Pero nung bata ako, mundo ng internet, gusto ko rin yung mga gawa ni Banksy. Street. Ayos yan May mga mensaheng solid. Tapos, naka-stencil. Ni-spray na lang. Tapos, hindi siya kilala, di ba? Hindi naman siya, wala namang kumbaga, anon siya. Nakakatuwa. Sige. Go lang. Yun, parang yun lang, yung palang pinaka-main na naisip ko yung dalawa eh. Yung natuwa ko bukod sa mga tropa ko pala, sa tropa ko yung kasama ko lumaki, yun. Sabi ko, galing nito mag-drawing Ewan ko kung nag-go-drawing pa rin siya ngayon. Si Jobert, yun. Classmate ko ng elementary, mula grade 1 hanggang grade 6. So, ang galing niya. So, syempre, idol niya siya. Idol niya. Pupunta ako sa kanila. Pinapakita niya yung mga drawing ko. Drawing niya. May mga comics pa siyang gawa ako wala naman akong sketchpad Siya meron So, parang hindi ko yun magawa. Tsaka pwedeng mag-drawing sa bahay nila Sa amin, hindi. Tago ka mag Parang sabi ko, ayos to. Ayun sila. Yung natuwa ko dito yung kay Poco Belly Yung sinasabi ko nga may artist journal siya. Parang paano niya na-discover yung artist dito? May nag-feed sa kanya? O siya mismo naghanap? Minsan may nag-feed ata base dun sa mga napapakinggan ko. Tapos minsan nakikita niya din sa Twitter. Lalo na mga active sa Tesos. Kasi sa Tesos siya Mga active doon. Nakikita niya rin. Lalo, halimbawa, itong sila Wasteman, yung laging laman ng ng journal niya. Mga artist sa Argentina ata, mga ganun Stig din kasi iba-ibang lugar Oo, galing niya rin nako-cover niya. Mga kung hindi ako nagkakamali, mga madalas talagang makikita sa Tesos na hindi pinapansin. Na binibigyan niyang pansin. Yun nga yung niya ginagawa niya. Nakakatuwa. Yung iba, finifeed sa kanya ng mga friends niya. Parang tignan mo to, kinalagta ko to, stig tong artist na to, baka gusto mo i-review. Parang ganun may narinig akong ganun. Tsaka ang galing niya mag-explain ng art na para mag-interpret pala. Kumbaga, may sarili siyang interpretation. Niya, no? Oo, iba. Sana ganun din na magsalita Isang beses nga pinapanood ko siya, sabi ko, parang AI naman to si Poco Belly. Parang human AI, Galing Sabi ko, parang AI siya. Hindi ko alam kung ano lang ako nun. Kagigising ko lang kasi. Sabi ko, parang AI Ang galing. Galing siya magsalita. Tapos parang, kumbaga pag in-interpret niya yung art mo, parang mas magkakaroon ng lalim. Kahit iniisip mo. Tsaka mabibigyan ka rin ng idea. Napapansin na pala nila yun. Galing niya magtingin Tingin-tingin ng mga details. Zino-zoom niya kasi, di ba? Pagka zino-zoom niya. Tingnan niya yung ano yung nakasulat, ano yung nakalagay.
Ang galing niya galing niya mag-explain talaga. Yun din yung napansin ko sa yung galing mo maglagay ng mga small details. Yung, doon ko pala nalaman na yung sinabi mo kanina, parang sa huli mo nilalagay yung mga details na ano. Ang galing eh. Oh, parang nakikita ko, ngayon lang to ngayon lang din pumapasok. Hindi ko naman in-overlook masyado yung ginagawa ko. Parang nakikita ko, halimbawa, tapos na, may kailangan ako ilagay na isa o dalawang bagay para mabuo siya as a whole. Parang gano'n, isa o dalawang maliit na bagay para magkaroon ng kwento na hindi ko naman gusto yung kwento, pero lalabas siyang gano'n. Ganun, dulo ko siya nalalagay. Minsan, naisip ko siya sa una, pero magdadagdag pa rin ako ng something. Nag-iiba-iba. Tsaka parang tuwa ako dito sa characters mo na yung lagi may tattoo. Kahit sino yung may tattoo siya. Sino yung giniglitch mo? Kumbaga, mag-iisip yung tao, bakit niya giniglitch yung ganong, kunwari yung talong, tsaka yung banana. Sabi mo, bakit niya ang galing eh. Parang ini-interchange niya yung elements. Tapos dun, ikaw na bahala mag-interpret eh, di ba? Parang yun yung maganda sa'yo eh. Na nasa tao din yung kung sino yung tumitingin, nasa kanya din yung interpretation. Binibigyan mo ng kalayaan mag-interpret. Oo, kasi feeling ko rin, dahil sa may hindi ko naman alam kung may pagkamakata, pero baka nadadala din dun sa visual. Kaya nga sinasabi parang narinig ko ay Pocobelli na parang napaka-poetic. Oo nga. Lagi niya sinasabi. So, feeling ko, baka nag-resonate nga yung pagiging poet ko. Dun sa mga ginagawa. Nakakatuwa. Hindi ko pa nga nabanggit pala kay Pocobelli na hindi ko alam kung alam niya na nagsusulat ako ng tula. Pero baka matawa siya pag nalaman niya. Baka, oo. Taga saan ba siya? Hindi ko alam eh. Hindi ko rin na siya na-stalk masyado eh. Pero alam ko, iba siya. Oo. Hindi ko sure kung saan, pero hindi ko sure kung saan siya naka-base. Ang ganda rin ng ginagawa niya. Kumbaga, natututo din ako eh kung paano tumingin ng art. Iba yung niya eh. Ang sarap niya sound tripin. At panoorin. Nag-work ako minsan yun yung pinapakinggan ko eh. Sa umaga ba nagkakape. Kasi makakuha ka rin ng inspo dun sa artist na nire-review niya. Lalo pag na-review ka niya, madadagdagan niyo. Okay, nakikita pala nila yun. So, baka magdagdag ako noon or magbawas ako noon. Diba? So, nakita ko rin pala yung shinare mo. Tama babasa ko, Hirayat. Ano babasa nun? Hirayatling ba? Actually, di ko tinanong pero Hirayatling. Di ko rin alam basa. Pero ang ganda nung ginawa yung sa backdrop, yung art mo yung nakalagay. Laki-laki. Solid yun eh. Oo, tinanggap ko yun kahit mababa bayad. Pero hindi naman siya yung nagsabi. Pero ako yung nag-rate kasi first time ko gagawin. Sabi ko, di ko pa ginagawa yan. Sige, gawin ko na lang. Tapos, ikaw na lang magpresyo. Ayaw niya eh. Magbigay daw ako ng presyo. Okay. Ikaw bahala, kumbaga. Oo, kasi gawa ko naman yun. Pero tinapos ko muna bago ako nagbigay ng presyo. Pero mababa ako lang siya sa ningil. Kasi nag-enjoy ako. Tsaka nakakatuwa. Sabi ko, ang ganda, ang laki ng art ko. Tapos sabi ko, pwede mo pa naman gamitin yan sa mga susunod mong Sa'yo naman yan eh. Kumbaga, gamitin mo sa mga susunod mong gig. Walang kaso yun. Ginagamit niya pa rin. Nakakatuwa. Tsaka iba yun eh. Kunwari nakita mo talaga physically yung art mo, iba yun eh. Ibang... Tapos ginamit siya sa ganun. Ginamit pa siya sa show. Natutuwa din ako. Sobrang... Hindi ko pa rin siya maisip na, nagpapagawa sila. Kino-commission nila ako. Talaga? May nag-message siya akin para gumawa ng ganito at babayaran ako. Sobrang pa rin sa akin. Overwhelming at amazing.
May ano ka ba? May dream collaborations ka bang iniisip? Sino gusto mo mong kakolab? Kung bibigyan ka ng chance. Na alin? Na Artist? gusto mong Visual? visual art. Or kahit spoken word kung gusto mo doon. Doong Hindi ko, field. ewan ko lang kung parang wala pa sa ngayon eh. Pero, feeling ko makikita ko yun kapag, hindi kasi ako yung, hindi ko alam pero hindi kasi ako yung, ay gusto ko siyang makatrabaho. Ah. Oh, gusto ko siyang, parang, hindi. Kung fan mo ako, sige fan mo ako, pero hindi na para maghalo tayo ng trabaho. Parang gano'n. Gets. Parang, magiging fan mo ako habang buhay. Nakakatuwa. Pero parang, parang gusto ko siya hindi, parang nape-pressure kasi ako. Di ba, Totoo. idol mo. Halimbawa, idol mo, tapos gusto mo makatrabaho. Ano gagawin mo pag na ano mo na? Mamaya, hindi mo pala kaya. O kaya, hindi naman pala swak yung ano nyo. Pero, wala pa sa naisip sa ngayon na gano'n, na dream collab. Bukod sa sarili ko, 10 years from now. Ano ba mga drawing mo sa buhay ngayon na parang anong iniisip mo na growth dyan sa art style mo, sa art mo? Madami pa eh. Isang malaking hakbang kapag nag-physical ako eh. Kasi para sa akin, ano nga ako na, kumbaga, ang tawag dito, hindi nga ako nakapag-physical eh, di ba? Masyado. At hindi talaga halos. Dahil bukod sa ang thinking ko, nagsasayang ako ng canvas, nagsasayang ako ng paint, ganun yung feeling eh. Ganun yung feeling sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun yung feeling. Sabi ko, pwede naman ako mag-drawing digital eh. Walang nasasayang. Pwede ko burahin. Pwede ko i-delete. Walang bakas. Alam mo yun? Ay mo i-try ng archival print. Gawa siya sa digital, tapos i-archival mo. Hindi. Parang pag nag-physical ako, gusto ko talagang gumagalaw din yung kamay ko eh. Gets. Oo, gets. Gusto mo talaga nag-animate siya. Hindi. Natatakot pa lang din ako sumubok siguro ng physical. Masyadong, kumbaga yung, tawag dito, hindi ko ma-explain, pero yung iniisip ng traditional artist siguro, kapag tatalon sila sa digital, ano bang feeling nila? Parang, hindi ko alam kung natatakot din sila or ganun, may ganun akong feeling na nai-intimidate ako mag-traditional. Gets. Parang, hindi naman ako, digital ko, ba't ko magsa-traditional? Parang feeling ko, magiging pretentious. Pero ano ba yun? Di ba? Wala. Well, sinasagot ko na rin sarili ko. Baka ikaw lang din pala. No? Ikaw lang din talaga. Ganun lang. Feeling ko lang. Kaya, yun. Ang dami kong i-look forward ngayong taon na mga first. Puro first na gagawin dito sa paggagawa ko ng mga art sheet at pagtatrabaho. Madami pa, malawak pa. Sobrang dami nga. Parang feeling ko kaya mo pa yung marami ka pang pwedeng gawin talaga eh. Lalo sa sa ginagawa mo. Ang ganda kasi nung art style mo, parang may kwento talaga eh. Or kahit walang kwento, pwede rin. Pero ang ganda pa rin eh. Kumbaga maganda pa rin siya kahit papano. Wala talaga siyang walang kwento. may ganun, di ba? May ganung art sa akin. May ganun ni Poco Belly, parang irrational at rational thinking. Pwede mo siyang tignan. Both ways. O kung saan man. Wala eh. So, gusto kong manglito. Gusto kong magpaisip. At gusto ko rin, sige, tanongin mo rin kaya ako pag tanongin mo kaya ako kung ano talagang gusto kong sabihin dyan. Tapos magtagpo tayo. Parang gusto kong mag-start din ng conversation. Kaya siguro ganun yung mga nilalabas ko. Minsan hindi, may hindi kumpleto. Minsan kumpleto. Minsan
Ano yun? Ano yun? Ano yan, di ba? Wala naman nagtatanong sa akin. Wala namang dare to, mabuti ayun yung kay unknown collector, yung siya yung nagsulat na siya yung nag-interview sa akin sa nilabas sa fake page. At least nasabi ko dun, ano ba yung ginagawa ko? Ano ba yan? Ang ganda nung interview sa'yo dun, nung binasa ko, ang ganda nung pagkakalatag nung Chat GPT daw yun eh. yung niya, revise lang pala. Chat GPT pala. Ayun, parang salamat sa ang haba pala ng kwentuhan natin na rin. Pero salamat sa pagkwento ng storya at saka paano mo binuo yung ganitong art style, ganitong artwork. Nag-make sense ba yung kwento ko? Hindi. Oo. Ang naman dito, ang format dito is parang kwentuhan lang talaga eh. Kumbaga, okay. Sila bahala kung may makuha sila or wala. Basta ako, basta tayo, nagkikwento lang. Wala namang Gets. masama dun eh. Baka kasi may target kang... Wala. Okay, sige. Yung sinimulan ko to, parang gusto ko lang talaga kwentuhan. Okay. Nirecord ko lang, sayang kasi, kumbaga, para pagka may babalik. Bakit hindi mo i-mint sa Sora? yung mga podcast? Oo, nakita mo yung mga Pokebelly doon. May podcast bang minimint? Hindi, yung mga artist journal ni Pokebelly, minimint niya. Minimint niya ba? Tapos free mint. Ang nangyayari, di ba, nakakompensate siya sa YouTube, nakakompensate siya sa Web3. Ayos pwede pala yun. Nagre-review ka lang. Hindi ko alam yun Hindi ko alam na pwede. Haba pwede kasi lahat eh. Pwede lahat eh. Ano pa bang naisip mo na hindi pwede ilagay sa Web3? Sa bagay. Sa art? Sa bagay. Pwede rin pala, no? Pero gusto, sa bagay, pwede rin. Ko siya. Titignan ko kung paano kong gagawin. Gusto ko lang kasi siya accessible eh. Parang wala naman akong Pero accessible naman ng Zora din eh. Kunwari free mint pwede din. naman nila i-play. Kaya halimbawa may mga collector na Pinoy na dumating. Hindi naman agad yun halimbawa ang target mo mag-profit agad. Hindi yun mangyayari. Pero hindi rin naman kung para lang din mag-archive at magkalat ng gawa. Mabisa yun. Sobrang bisa. Sige nga, pag-iisipan. Tignan ko si Pokebelly pala. Tignan ko yung Zora niya. Tignan mo kasi nakikita ko, dami ding mint eh. Ayos Sobra. Sige nga, tatry ko nga para tuwa. Para isa sa, parang first siguro yun, no? Kung sa Pinoy. Oo. Podcast i-claim mo yun. Lagi na i-claim natin, no? Hindi, kasi wala naman talaga eh. Wala. Ngayon ko lang nalaman din eh. Ngayon ko lang din nalaman. Wala naman sumubok walang gumawa. O ikaw na una. Hindi ikaw, diba? May kita naman sa blockchain eh. Kung sino na una sa bagay. Wala namang madadaya. Yung ng blockchain eh. Walang madadaya sa date. Hindi mo ba kaya dadaya ayaw nila yan data? sa botohan eh. Oo. Hindi mo ba dadaya sa data nga? Sige nga, tatry ko. Titignan ko si Pokebelly. Wala namang mawawala eh. Tsaka free mint lang naman eh. Bahala bukod sa podcast, di mga art mo rin. Try ka rin. Magkalat ka lang din sa iba't ibang marketplaces. Nag-try ako doon eh, isa. Sora? Oo, hindi ko na nasundan eh. Kasi parang sahag na ako parang muna. Tsaka sa object lang talaga. Hindi pa ako nag-explore sa iba. Kasi may iba lang akong gawin din talaga. May nakita ako nagpo-post lang siya ng niya sa Sora para lang din ang napansin ko hindi ko alam kung yun talaga yung plano niya pero napansin ko nag-gather lang din siya ng audience niya tapos nire-redirect niya kasi kung saan yung mga mas maayos niyang gawa, mas maganda, mas malaki ang gawa, nare-redirect. So parang ginagamit niya lang din yung ibang platform para mag-gather ng audience. Pero basta bago ako mag-iba ako nung ilalagay eh. Atake. Pero alis ako sa AI. Alis ako sa AI.
Yun, no. Magdodrawing. Di na to AI podcast na to. Di na to AI. Drawing na. Ayun, meron ka bang gustong i-promote or Wala eh. Wala akong proyektong ipopromote pero eto, panoorin niyo yung podcast ni Allen. Ang Di na to Drawing podcast. Pakinggan niyo. At pakinggan niyo ibang episodes. Ako, wala naman. Okay lang ako. Pero siguro sa mga susunod, kapag naglabas ako ng proyekto, sana sundan nyo rin. Pero hindi ko alam kung ano pa yon. Iba-iba eh. Marami akong gustong subukan. Sana andyan kayo. Salamat. Ayun, salamat Jake sa pag guest dito sa podcast. Talagang tagal Salamat din talaga din, eh. Parang gusto kita Pasensya na at makausap natagalan. Go lang, Dahil go lang. marami tayong inasikasong mga bagay-bagay. Okay lang yun, okay lang. Ito, first baby namin eh. 11 months pa lang siya. So, makakatuwa. Congrats. Stig. Biruin mo, nagtitesos ako. Tapos, tatay na pala ako. Paano ako binubuhay itong batang to? Yun nga. Dahil, ang partner ko ay nagtatrabaho. OMG. Hindi, ayun. Ayun yung setup namin. Working siya. Ako dito lang, ang tawag dito, house husband. Parang yung nangyari kay Jeloy nun. Diba? Parang, ganun. Tapos may personal project siya. Sugal lang ng sugal eh, diba? Parang bago siya mapansin. Ganun nga rin nakita ko sa mga laking, blessing din. Dahil, na-discover mo yung sarili mo eh. Hanggang ngayon, na-discover mo yung sarili mo. Kasi kayo lang magkasama, ikaw lang dyan. Kung ano mang kakalikutin mo sa utak mo, sige. Tapos naalaga mo yung, ang saya. Astig. Ayun siguro dito muna matatapos. Pero pagka kita-kits tayo sa IRL. Parang isang beses lang yata kita nakita Ay, dalawa. Saan? Sa Art Fair tsaka sa Meet Space. Mahihain kasi ako talaga sa personal eh. Para si Berlin lang, ganun. Mahihain daw. Pag di mo ako kakusapin, hindi kita kakusapin. Parang ganun. Pag di mo ako in-approach. Gets. Pero solid yun, solid. Pagka kita-kits tayo ulit sa IRL. Ayun, for more exclusive updates, feel free to follow Di na to Drawing Podcast on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. And yun pala, may merch pala kami. Unang collab namin kay Kenjiro Art. Available pa siya sa Shopee. Yung pangalawa, collab namin ni Lloyd Zapanta. Baybayin art, type artist na baybayin yung ginawa niya. Nandun pa rin sa Shopee. And sana supportahan nyo para makarelease pa tayo ng mga merch na talagang kinokollab natin yung mga iba't ibang artist dito sa Pilipinas. Tapos, ayun, follow nyo si Jake Studios. Sobrang solid ng art niyan. And bilhin nyo na rin kung trip nyo. Ang ganda, ang dami talaga. Habang joke lang. Nag-plug ng bull run. Wag niyong bilhin. Huwag niyong bilhin. Diyan lang kayo. Sayang lang kayo dyan. Mabenta nyo 100K yung joke lang. Bahala sila. Matanong ko lang, nag-ano ka ba? Nag-create ka ng reels from episodes mo? Kaso hindi ko matrabaho minsan eh. Kasi yun, feeling ko maganda siya. Feeling ko maganda siyang, kahit siguro ipatrabaho mo sa iba, feeling ko vital siyang tool para ma-promote yung podcast. Totoo nga. Ano lang talaga, kailangan ko lang talaga time muna. Puro ako lang muna kasi hindi ko pa kaya magpasweldo eh. One-man team. Oo, hindi ko pa kaya magpasweldo. Pero pagka yun, nagkaroon ako ng editor, tuloy-tuloy na yan. Madali na lang din yan. Kaya niya na yung gawin eh. Feeling ko pag ganun, mag-inbox ka lang, tsaka mo ilabas noon. Well. Halimbawa, hindi mo ma-edit ng edit ka lang, inbox mo, tsaka mo lang din ilabas. Kasi naman yan eh, nakatanim naman yung mga episodes, so hindi naman mawawala eh. So pag nilabas mo yung reel from, halimbawa, episode something, pwede nilang balikan yun. Mababalikan nga nila. Pwede. Inbox lang. Pero goal ko talaga yung parang
makahabol dun sa, kunwari, 42 na to eh. Ay, 44 na to eh. Kumbaga dapat 44 ako? Oo, 44 na. Talaga? Dami na, nice number. Nice number. Nice number. Swerte ba sa pungsoy mo yan? Angel number yan. Angel number. Angel number. Yun pala eh. Yun, basta pag saan makaabot ako ng medyo marami pa akong i-edit na reel eh. Pero malay natin pagka makabenta tayo sa Tesos, may pang sweldo tayo sa editor. Sana siya na gumawa. Yun lang naman pwede, no? Hindi, kuha ko. Oo, pwede. Pero pwede kang, ayoko magsabi ng ganito sa online. Sige na. Mag-usap tayo sa offline. Ay, sa ibang Sige. Tapusin ko muna. Ayun. So, salamat Jake sa pag-guest ulit. And hopefully talaga maraming ma-inspire na local artist dito. Biruin nyo, ganun yung nangyari kay Jake ngayon. And hindi lang local yung market niya, global na rin. And yun, kita-kits tayo sa next episode ng Di Na To Drawing Podcast dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Yun lang, salamat. Bye!